Isang buwan pa lamang nakasalang lalaking si Rigor at ang babaeng si Celia. Sa unang buwan ay napakasaya ng dalawa. Tutulman ang kanilang pamilya sa kanilang pag-iisang dibdib. Hindi yun naging hadlang para harapin nila ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Simple lamang ang pamumuhay ng mag-asawa. Nakatira sila sa isang kubo na kinukumpuni ni Rigor bago ang tag-ulan. Marami silang tanim na gulay sa bakuran na siyang pinagkukunan din nila ng makakain. Bukod pa ron, maganda rin ang trabaho ni Rigor. Siya ang tinuturing na leader na magsasaka sa bukid. Kahit 22 anyos pa lamang kasi siya, nakitaan siya ng potensyal ng kanilang boss para pamunuan ang mga magsasaka. Wala nang mahihiling si Celia sa langit dahil para sa kanya, perpektong asawa na si Rigor. Kontento na rin siya sa kanilang buhay kahit simple lang. Malayo sa maranyang buhay niya na pinagmulan noong siya ay nasa poder ng mga magulang. Nandiyan ka na pala, mahal ko. Halika na, pumasok ka na rito, kakain na tayo. Masayang anyaya ni Celia sa lalaki nang makita si Rigor sa labas na pinagmamasdan ang tanim nilang pechay. Ang bait talaga sa atin ng Panginoon, no? Tingnan mo, ang lusog ng mga tanim natin, lalo na yung pechay. Masayang sabi ng lalaki at umupo na ito sa harapan ng kanilang lamesa na bagong barnis. Pinagpapala talaga ang mabubuti ang puso, mahal. Kaya ikaw ha, alam ko maraming makukulit na nakaka-interes sa akin. Huwag mo na lang silang papatulan. Alam mo naman, maganda ako. Siyempre, maraming titingin. Ang isipin mo na lang, ako ay sa iyo lang. Kinilig si Rigor sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi na lamang niya yon pinalata dahil sa hiya. Tatandaan ko ang sinabi mo, mahal. Kinurot pa ni Rigor ng mahina ang pisngi ng babae. Masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain sa hapagkainan. Pagkatapos ay sandali silang tumambay sa kanilang bakuran. Nakaupo lamang sila at nakatingin sa magagandang tanawin sa kalangitan. Ang mga bituin ng siyang nagpapangiti sa babaeng si Celia. Ang ganda ng kalangitan, mahal. Parang ikaw lang, sabi ni Rigor. Mahal, sana ganito tayo palagi, no? Yung masaya, walang problema. Kontento na ako sa buhay kahit na ikaw lang ang kasama ko. Kaya sana, ipangako mo sa akin na ako lang ang mamahalin mo kahit na anong mangyari, ha? Nakangiting wika ng babaeng si Celia. Ikaw lang ang mamahalin ko, Celia. Pangako. Naglapat ang labi ng dalawa. Saksi ang buwan at bituin sa matamis na sandaling yon. Masaya, positibo at busilak. Ganito may lalarawan ng pagmamahalan ni Rigor at Celia. Tila ba wala nang makakapigil sa pagmamahalan nilang dalawa. Ngunit isang gabi, umuwi ang babaeng si Celia sa kanilang bahay nang mabigat ang pakiramdam. Buong araw siyang umuubo at 2 beses din siyang dumura na may kasamang dugo. Kinakabahan ng babaeng si Celia. Hindi niya alam kung papaano niya yon sasabihin sa asawa. Sa pagdating ni Rigor, napansin kaagad niya ang pagiging maputla ng babae. Halatang halata sa itsura ni Celia na hindi maayos ang pakiramdam nito. Mahal, ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Rigor sa kanyang asawa. Ayos lang ako. Wala ito, mahal. Huwag mo kong intindihin. Ngunit kahit nabalakin pa ni Celia na itago sa asawa ang nararamdaman, binubunyag naman siya ng dugo na nanggagaling sa kanyang bibig nang siya ay umubo. Nakatingin silang dalawa sa palad ng babae na may bahid ng dugo. Mahal, dugo yan ah. May dugo ang ubo mo. Hindi maganda yan, mahal. Kailangan natin ipatingin yan sa doktor.
Inayos ni Rigor ang humaharang na buhok sa mukha ng babae. Hindi na. Hindi naman siguro to seryoso. Baka may sugat lang ang lalamunan ko. Wag na. Gagastos lang tayo. Di ba nag-iipon nga tayo para sa pagpapalaki ng taniman dito sa atin? Pero mahal, mas mahalaga ang kalusugan mo. Bali walang malawak na taniman kung nagkakasakit ka naman. Diyan ka lang ha. Aayusin ko yung mga gamit na kakailanganin natin. Tapos, kakausapin ko si Paring Pindoy para ihatid niya tayo sa ospital. Hindi na napigilan ni Celia ang lalaki. Medyo nangihina na rin siya at hinihingal. Mas lalong mauubos lang ang kanyang lakas kung kukontrahin niya ang asawa. Bandang 9:00 na ng gabi nang lumabas sila ng bahay. Kaunting lakad lang naman ay narating din nila ang bahay ng kumpare ni Rigor. Pare! Pare! Sigaw ni Rigor kay Pindoy na tulala sa iniigib na tubig. Uy, pare! Ano atin? Tugon ni Pindoy na sandaling pinatay ang gripo at lumapit sa kumpare. Pare, baka pwede mo naman akong tulungan no? Ihatid mo naman sana kami sa ospital. Sabi ni Rigor habang nakaalalay kay Celia. Oh, bakit? Anong nangyari? Itong si Celia masama ang pakiramdam. Nangihina siya Tapos may dugo yung ubo niya. Diyos ko, sige. Hintayin niyo ako. Magdadamit lang ako ng maayos, pare. Sige na, pabukas na lang yung gate para mailabas kayong jeep. Sabi ni Pindoy at dali-dali naman yung sinunod ni Rigor. Walang sinayang na oras si Rigor ng mga sandaling yon. Para kay Rigor, pagdating sa kalusugan ng kanyang asawa ay mahalaga ang bawat segundo. Kahit gabing-gabi na ay bumiyay sila gamit ang jeep ni Pindoy. Medyo malayo-layo ang ospital kung kaya't inabot sila ng halos 1 oras sa biyahe. Sige pare, ihintayin ko kayo rito sa labas. Dali mo na si Celia sa loob. Dito lang ako. Wika ni Pindoy, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Maraming salamat pare ha. Tugon naman ni Rigor. Pagpasok nila sa ospital ay agad na pinasikaso ni Rigor ang kanyang asawa. Siya naman ay naghintay lamang sa labas. Kinakabahan ng lalaki noong mga sandaling yon. Nagkaroon na kasi siya ng trauma sa mga umuubo ng may dugo. Ganon din kasi ang nangyari sa kanyang tiyahin bago ito tuluyang mamatay. Makalipas ang 10 minuto, may lumabas na nurse. Agad namang yung kinausap ni Rigor. Napag-alaman niyang aabuti ng umaga ang pagsusuri ng kanyang asawa. Kaya minabuti na lamang niya na balikan ng kumpare na si Pindoy. Pare, matatagalan pa daw Pasensya ka na ha. Naabala pa kita. Dapat natutulog ka na ngayon Sabi ni Rigor sa kumpare niya. Nako, ayos lang. Ano ka ba? Wala naman akong asawa na naghihintay sa akin, Wala ring nobya. At saka, ayaw ka rin muna sa bahay. Mainit ang ulo ng nanay ko Paano? Hindi ko binigyan ng pera. Natawa na lamang si Pindoy. Pilit ng ngiti naman ang naipakita ni Rigor. Hindi niya kayang tumawa sa mga oras na iyon dahil sa labis na pag-aalala kay Celia. Inabutan na lamang siya ni Pindoy ng yosi. Tinanggihan niya yon dahil hindi naman siya naninigarilyo. Ay, pasensya na. Hindi ka nga pala naninigarilyo. Napapailing na lang nasabi ni Pindoy. Pare, nag-aalala ako Paano kung may malalang sakit ang asawa ko? Ayoko maiwang mag-isa. Tinapik ni Pindoy ang balikat ni Rigor habang nakasandal sila sa harapan ng jeep. Ano ka ba pare? Huwag kang mag-isip ng ganyan Dapat ang iniisip mo, gagaling ang asawa mo. Kapag nakita ka ni Celia na nag-aalala, mag-aalala din yun. Mas lalo lang siyang mahirapan. Kaya dapat, positibo pare. Napatango si Rigor sa sinabing yon ni Pindoy. Natuwa si Rigor. Laking pasalamat niya dahil nagkaroon siya ng kaibigang tulad ni Pindoy. Maraming salamat talaga pare ha. Sandaling nahinto ang kanilang usapan nang may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila.
Si Rigor ang kinausap nito. Gusto mo bang mapahaba pa ang buhay ng iyong asawa? Tanong na matandang lalaki. Umiiling-iling si Pindoy sa kanya. Sumenyas-senyas siya nito na huwag kakausapin ang matanda. Ngunit hindi niya yun kagad naintindihan. Kahit naman ho siguro gusto ang mahabang buhay, hindi po ba? Nangingiting sabi ni Rigor. Hindi na nakatiis si Pindoy at sumingit na rin ito sa usapan. Tay, nakatambay lang po kami rito. Wala po kaming hinihintay na kung sino. Pagkakailan na lamang ni Pindoy sa pagbabakasakali na umalis na ang matanda. Kaso nga lang, si Rigor pa rin ang pinagtuunan nito ng pansin. May alam akong paraan para mailigtas ang asawa mo sa tiyak na kamatayan. Nakangiting wika ng matandang lalaki. Nakaramdam na ng kaba si Rigor sa mga pagkakataon na yon, ngunit hindi niya alam ang gagawin. Yun ang unang pagkakataon na may nakausap siyang tao na tila may alam sa kanyang problema. Tay, sandali. Huwag na po kayong makulit. May mahalaga po kaming pinag-uusapan ng kumpare ko. Kung pwede lang po umalis na kayo. Maayos na pakiusap ni Pindoy. Basta iho, kung sakaling kailanganin mo ko, maaari mo kong mahanap dito. Nandito lang ako palagi sa tapat ng ospital. Nagpakita ulit ng nakakalokong ngiti ang matanda at saka naglakad na rin palayo. Nang masiguro ni Pindoy na wala na matanda, ay dumikit ito kay Rigor. Tangix, dapat hindi mo na kinakausap yung matandang yun eh. Bakit naman pare? Tanong ni Rigor kay Pindoy. Ayun yung sinasabi ng mga tita ko na laging nandito sa ospital. Inaalok niya yung mga tao na nag-aagaw buhay. Sasabihin niya, kaya niya raw paabahin yung buhay. Ang sabi ng mga tita ko may haka-haka na yung matandang lalaki na yon na may kilalang aswang. Saad ni Pindoy. Teka, sandali. Aswang? Sa lubungang kilay na tanong ni Rigor. Oo pare, yun ang sabi ng mga tsahin ko. Kaya nga dapat, hindi mo na yung kinakausap May aswang ba talaga? Tanong pa ni Rigor. Hindi kasi ito naniniwala sa mga aswang. Kahit nung bata pa lang siya, ay hindi na siya kumbinsido na totoo ang mga nilalang na yon. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Ako kasi naniniwala ako Kasi ako mismo nakakita ng ganun. Nakita mo yung aswang? Oo, Rigor. Tik-tik yun Pangit ang mukha tapos ang haba ng dila. Nakita ko yun nung 12 anyos pa lang ako. Inaswag yung isa kong tiyahin. Basta, nakakatakot talaga pre. Kwento ni Pindoy. Nanahimik na lamang si Rigor. Hindi niya alam ang sasabihin. Ayaw din naman kasi niyang kontrahin ang paniniwala ni Pindoy. Matapos ang usapan na yon, ay minabuti na lamang ng dalawa na matulog na lang muna. Pumesto si Rigor sa likuran, habang nanatili naman si Pindoy sa upuan ng driver. Tumitilaok na ang manok ng magising si Rigor. Pagtingin niya sa kanyang relo ay 5:00 na. Mabilis siyang napabangon. Nagising din si Pindoy dahil sa pagmamadali niyang makalabas ng jeep. Mabilis siyang tumakbo papasok sa ospital. Nasa pasilyo pa lamang siya ay natanaw na niya ang asawa na lumalabas ng silid. Hinatid ito ng isang nurse. Mahal? Tawag ni Rigor sa asawa na namumutla. Namumungay ang mga mata nito at nangihina. Inalalayan ni Rigor ang asawa na makaupo. Tumingin sa kanya si Celia nang makahulugan. Mahal, natulog ka ba? O baka napuyot ka kakahintay sa akin? Tanong ni Celia sa kanya at hinaplos pa ang kanyang pisngi. Huwag mo ako intindihin, mahal. Ayos lang ako kahit napuyat man ako. Ikaw ang inaalala ko. Gusto ko malaman kung ano nangyari. Ano bang sabi ng doktor? Wika ni Rigor na puno ng pag-aalala sa kanyang tinig. Sandaling hindi nakapagsalita ang babae. Nakatitig lang yon sa mata ni Rigor. Tila hindi nito kayang sabihin kung ano man ang nalaman nito
sa sariling kalusugan. Mahal, sige na. Sabihin mo sa akin ang totoo para malaman ko kung ano yung pwede kong gawin. Pangako, gagawin ko ang lahat para mapabuti ka. Sabi pa ni Rigor. Tumulo ang luha nito at umago sa makinis nitong pisngi. Mahal, may cancer ako. Wala na raw gamot sa sakit kong ito dahil malala na. Nang marinig yun ni Rigor, ay parang tumigil ang kanyang mundo. Unti-unting nawasak ang mundong yun nang pumasok sa kanyang utak ang posibilidad na sa susunod na mga buwan ay wala na si Celia. Umiling-iling si Rigor. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ng asawa. Ngunit nababakas ni Rigor ang katotohanan sa itsura ng babae. Hindi na namalayan ni Rigor na unti-unti na rin palang tumutulo ang kanyang mga luha. Tulala at balisa ang lalaking si Rigor dahil sa katotohanang anumang oras ay maaaring mawala na si Celia sa kanya. Ang sabi ng doktor, bilang na raw ang oras ng babae sa mundo, bagay na mas lalong nagpapasikip ng dibdib ng lalaki. Iniisip pa lamang niya na wala na si Celia ay parang dinudurog na ang puso niya. Hindi niya kakayanin. At kahit anong paghahanda ang ginagawa niya, parang hindi magbabago ang sakit. Mahal, may niluto kong gulay. Masustansya to. Sabi ng doktor, maganda raw ang gulay para sa'yo. Sabi ni Rigor kay Celia nung umagang yon. Marahan niyang inalalayan na makabangon si Celia. Pinapakinig naman ako ng asawa ko eh. Sige ka, baka matunaw ako. Pabirong ganti ni Celia sa kanya. Ngumiti ng mapait si Rigor. Pinipilit niyang kalimutan kung ano ang kalagayan ng asawa. Ayaw kasi niyang makita si Celia na nalulungkot siya. Aba, siyempre naman no, mahal na mahal kaya kita. Masiglang sagot ni Rigor. Nakahandaan ng lahat ng pagkain sa kanilang lamesa. Espesyal ang umagang yon para kay Rigor. Yun ang unang beses na inasikaso niya ang babae. Nasanay kasi siya na si Celia ang laging kumikilos para sa kanya. May pakbet, adobong kangkong, pritong talong, at siyempre, nandyan din yung paborito mo, ang pritong patatas. Malapad ang ngiti ng babaeng si Celia. Sandali nitong nakalimutan ng mga sinabi ng doktor sa kanya. Sobrang saya ng babae noong mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala na may asawa siya na gaya ni Rigor. Sabay na kumain ng dalawa. Tawanan at kwentuhan ang kanilang ginawa. Ang araw na yon ay inilaan ni Rigor para sa asawa. Hindi na rin siya pumasok dahil para sa kanya, mas kailangan siya ni Celia. Kinagabihan, nakaramdam ng pagod si Celia. Mabilis na itong hingalin at mapagod. Minabuti na lamang ni Rigor na pagpahingahin ang kanyang asawa. Mahal, pahinga ka na lang muna rito ha. Lalabas lang ako. Kukunin ko lang yung sinasabi ni Pindoy na halamang gamot na pwedeng ihalo sa pagkain mo. Ayos ka lang ba rito? Tanong ni Rigor sa babae. Ayos lang. Basta mag-iingat ka ha. Nakangiting sabi ni Celia. Hinalikan ni Rigor ang kanyang asawa bago ito umalis. Sa kanyang paglalakad, patungo sa bahay ng kaibigan, ay may nakasalubong siyang matanda. Pamilyar sa kanya ang matandang yon dahil nakita niya na ito sa ospital. Wala na sana siyang balak na kausapin ang matanda. Ngunit humarang ito sa kanyang daraanan. Anong kailangan niyo, Tay? Tanong ni Rigor sa matandang lalaki. Nasa ilalim sila ng poste ng ilaw, kung kaya't nakikita ni Rigor ang mukha ng matanda. Nakangiti ito na parabang nasasabik. Ikaw ang lalaki sa tapat ng ospital na may kanser ang asawa, tama ba ko, iho? Tanong nito sa kanya.
Kayo ho yung matandang lumapit sa amin? Tumango ang matandang lalaki at mas lumapit pa sa kanya. Gusto mo bang mailigtas natin ang asawa mo? May alam akong paraan na tiyak magugustuhan mo. Handa kitang tulungan. Napaisip si Rigor ng mga sandaling yon. Sinuri niya ang itsura ng matanda. Hindi niya nakikita sa matanda na isa itong manggagamot. Bagay na ipinagtataka rin ni Rigor. Sandali ho. Manggagamot ba kayo? Sino ba kayo? Dumistansya ng bahagya ang lalaki. Tawagin mo na lamang akong Enrile. Hindi ako manggagamot pero kaya kong pahabain pa ang buhay ng iyong asawa. Maniwala ka sa akin. Kaya kitang tulungan sa iyong problema. Hindi na muna nagsalita si Rigor. Naalala niya kasi ang mga sinabi sa kanya ni Pindoy. Hindi pa naman siya 100% na kumbinsido. Pero naiisip din ng lalaki na baka totoo ang sinasabi ng kaibigan. Tay, hindi po biro ang kalagayan ng asawa ko. Wala po akong panahon para makipaglukuhan sa inyo Aalis na sana si Rigor pero humarang ulit ang matanda. Mapapagaling ko siya gamit lamang ang pagkain. Nagsalubong ang kilay ni Rigor. Nakakaramdam na siya ng inis dahil sa kakulitan ng matanda. Mabuti na nga lang ay mahaba ang pasensya ni Rigor. Kasi kung hindi, baka itinulak na lamang niya ito sa gilid. Papapagaling gamit ang pagkain? Ano ka, Diyos? Natatawang sabi ni Rigor na mahahalata ang inis sa kanyang boses. Diyos, kahit ang pinaniniwalaan yung Diyos ay hindi yan magagawa. Hindi totoo ang Diyos. Ano totoo? Aswang? Natawa pa si Rigor. Umabante na naman ang matandang si Enrile. Hindi ka naniniwala na may aswang? Alam mo ba na totoo sila? Nandyan lang sila sa paligid. Nagmamasid sa tabi-tabi. Napapailing na lamang si Rigor sa pinagsasasabi ng matanda. Kung hahayaan mo kong tulungan ka, ipapakita ko sa iyo na totoo ang aswang at sila ang tutulong sa asawa mo. Natamimi na si Rigor ng mga sandaling yon. Naglakad na lamang siya paalis. Hindi na siya sinundan ng matandang lalaki. Paglingon niya ay nakatingin yon sa kanya. May malapad na ngiti. Ngunit ang ngiting yon ay nagdudulot ng kakaibang takot para sa kanya. Nakuha ni Rigor ang halamang gamot na galing kay Pindoy. Umuwi rin naman siya ng mga sandaling yon. Pagpasok niya ng bahay, ay naabutan niya si Celia na nakaupo sa gilid ng haligi. Tulala at hindi makapagsalita. Malalim ang bawat paghinga ng babae. Nang hawakan niya ang pulso ni Celia, ay nalaman niyang mabagal na ang pulsuhan nito. Mahal? Celia? Tawag niya sa asawa, ngunit hindi naman ito kumibo sa kanya. Kinabahan na si Rigor. Nagsimula na namang tumulo ang kanyang mga luha. Inilagay niya sa kanyang bisig ang asawa. Gusto niyang itakbo sa ospital si Celia, pero wala na silang pera. Batid niya na hindi sila tatanggapin dahil mas inuuna sa ospital ang mga may pambayad. Niyakap na lamang ni Rigor si Celia habang naiiyak. Hindi na niya alam ang gagawin. Naisip niya na nga rin na magpatiwakal na lang. Nang sa ganon ay masabayan niya ang pagkawala ng asawa. Ngunit takot siya sa bagay na yon. Alam niya na ang kanyang naiisip ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Mahal,
Diba sabi mo hindi mo ako iiwan? Mahal, tumingin ka naman sa akin, oh. Huwag ka matutulog, ah. Nandito lang ako para sa'yo. Mahal, makinig ka naman sa akin, oh. Pakiusap. Huwag mo naman akong iwan, oh. Hindi ko kaya na wala ka. Pakiusap. Umagulgol ng tuluyan ng lalaki. Kahit na anong gawin niyang pagmamakaawa ay hindi na niya napigilan ang unti-unting panghihina ni Celia. Hanggang sa... Celia! Mahal! Uy! Celia! Huwag ka naman ganyan, oh! Uy! Huwag ka naman akong iwan! Celia! Celia! Tuluyan ng bumitaw ang babae. Pinipilit ni Rigor na buhayin ang kanyang asawa, ngunit kahit anong gawin niyang bomba sa dibdib ng babae ay walang nangyayari. Sigaw na lamang ng lalaki. Ang tanging nagawa na lamang ni Rigor sa mga pagkakataon na yon ay tanggapin ang kapalaran ni Celia. Mahigpit na yakap ang kanyang ipinagkaloob sa babae. Halos 5 minutong katahimikan ang naghari. Nasa bisig lang ni Rigor ang kanyang asawa na wala ng buhay. Maya-maya lang, may naririnig siyang yabag ng paa na galing sa labas. Papalapit yon sa bahay nila. Ilang sandali lang, may kumatok sa kanilang pintuan. Bukas naman ang pinto kaya nabuksan kagad yon. At nakita ni Rigor ang anino ng isang lalaki na may abanikong sombrero. Bakit ka nandito? Paano mo nalaman ang tirahan ko? Tanong ni Rigor sa matanda na sa kanyang pagkakaalala ay si Enrile ang pangalan. Nakangiti ang matanda at huminto sa kanyang harapan. Nandito ako para tulungan ka. Para buhayin ang iyong asawa. Sagot nito kay Rigor. Sandaling hindi nakapagsalita ang lalaki. Pinapakiramdaman niya lamang kung ano ang tumatakbo sa utak na matandang yon. Bakit? Anong gagawin mo sa asawa ko? Umalis ka nga rito! Umalis ka! Iho, huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa asawa mo. Sa katunayan, ikabubuti niya ang gagawin ko. Sabi ni Enrile. Umupo ito at pinagmasdan ng babaeng wala ng buhay. Sige nga! Paano mo bubuhayin ang asawa ko? Diyos ka ba? Sabihin mo! Ngumiti ng nakakaloko ang matandang lalaki. Bakit? Diyos lang ba ang may kakayahang bubuhay? Hindi mo ba alam na may mga taong kaya ring gawin ang ginagawa ng imahinasyon ninyong Diyos? Wag kang lalapit! Lumayo ka! Iho, bakit maayaw mo pang tanggapin ang inaalok ko? Ito na lang ang natitirang paraan para mabuhay ang asawa mo. Ayaw mo ba nun? Muli na kayong magsasama kapag hinayaan mo kung buhayin siya? Aminin man ni Rigor, may kung anong parte ng kanyang utak ang tila interesado sa sinasabi na matanda. Desperado na siya. At ang pagiging desperado ay tila nagbubukas ng isipan niya na kahit na anong paraan ay papatulan na niya. Walang kapalit ito, iho. Ang makita ko lang na nagtagumpay ang ginawa ko ay yun na ang kabayaran. Basta, kailangan mo lang magtiwala sa akin. Kailangan mong maniwala na may paraan pa para muli kayong magkasama ng iyong asawa.
sa panibagong kabanata ng inyong buhay, sa panibagong panimula na kung saan hindi na siya mawawala kahit kailan sa piling mo. Tila unti-unting nakukumbinsi ng matanda si Rigor. Tiningnan ni Rigor ang kanyang asawa. Kapag nakikita niya ang magandang mukha ng babae, muli niyang naaalala ang kanilang masasayang araw. Mga alaala na gustong-gusto niyang madagdagan at maipagpatuloy. Ano, iho? Bayag ka na ba? Nakangiti pa rin itong tanong ng matanda. Labas pa ang naninilaw nitong mga ngipin. Ano bang gagawin mo sa asawa ko? Hindi ba mapapasama ang asawa ko? Tanong ni Rigor. Hindi. Hindi mapapasama ang asawa mo rito. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala. Sabi ni Enrile. Magtiwala? Sige. Ihiga mo na ang asawa mo sa sahig. Sisimulan ko na ang pagsasabuhay sa asawa mo. Wala tayong dapat na sayanging oras. Kapag tuluyan ng lumamig ang katawan ng asawa mo, hinding-hindi na natin siya mabubuhay. Kaya lahat ng sasabihin ko ay gagawin mo. Naiintindihan mo ba ako? Tumangutangon na lamang si Rigor. Sige, ikuha mo ko ng maligamgam na tubig. Wala kang ihahalo na kahit na ano. Pagkatapos, patayin mo ang ilaw dito. Sindihan mo itong itim na kandila na dala ko at isara mo ang bintana at pintuan. Mabilis na sinunod ng lalaki ang utos ng matandang lalaki. Pagkatapos ay tumabi na siya sa gilid ni Celia. Na nung mga sandaling yon, pinalilibutan na ito ng itim na tela. Akin na ang kamay mo, iho. Sabi ni Enrile. Bakit po? Huwag ka nang magtanong. Akin na ang kamay mo. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay at itinapat sa maliit na palanggana. Biglang sinugatan ng matanda ang kanyang palad. Ipinatak nito ang kanyang dugo sa tubig. Sobrang hapdi ang kanyang naramdaman nang pigain pa ni Enrile ang kanyang palad. Sandali po! Masakit! Daing ni Rigor, ngunit walang pakialam sa kanya ang matanda. Matapos ipatak ang dugo, ay may inilabas na isang maliit na bato ang matanda. Kulay itim ang bato na kasing liit lamang ng buto ng sampalok. Walang ano-ano ay ipinasok nito ang bato sa bibig ng babaeng si Celia. Samantalang ang tubig naman na may dugo ni Rigor ay sinalok sa baso at pinainom sa babae. Tahimik lang si Rigor ng mga sandaling yon. Ngunit hindi niya maiwasang hindi kabahan. Hindi siya pamilyar sa kung ano man ang ginagawa ng matanda. Basta ang palagay lamang niya ay hindi yon pangkaraniwan. Ganun pa man, hinayaan na lang din ni Rigor si Enrile. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay muling mabuhay si Celia at muli silang magkasama. Halos lumipas na ang 10 minuto. Ngunit nakapikit lang si Enrile. May kung ano-anong salita itong binubulong na hindi maintindihan ni Rigor. Iba ang lengguwahe na sinasabi ng lalaki. Maya-maya pa, nanlaki na lang ang mga mata ni Rigor nang makitang gumalaw ang hinliliit ng daliri ng babae. Bumilis ang tibok ng puso ni Rigor. Magkahalong kaba at pagkasabik ang kanyang nararamdaman. Celia! Mahal! Tawag ni Rigor. Ngunit pinigilan muna siya ni Enrile. Nakiramdam siya sa susunod na mangyayari. Pagkahawak ni Rigor sa pulso ng babae, ay may naramdaman na siya roon. Mas lalo pa siyang natuwa nang makitang dumilat na ang mga mata ni Celia.
Walang paglagyan ng kanyang kaligayahan. Ang gabing yun na yata ang pinakamasayang punto ng kanyang buhay. Agad niyakap ni Rigor ang babaeng si Celia nang muli itong tumilat. Nanginginig pa ang lalaki dahil sa magkahalong tuwa at pagkasabik. Mahal, nagbalik ka. Magkakasama na tayo ulit. Sabi ni Rigor kay Celia at tinalika ng babae ng madiin. Anong nangyari? Tanong ni Celia na bahagyang nahihilo pa. Wala na kanyang sakit. Sa muli mong pagkabuhay sa mundong ito ay ang pagsisimula ng bagong ikaw. Lahat ng sakit na meron ka noon ay mawawala na. Ang iyong katawan ay parang sanggol na muling isinilang. Ingatan mo ang katawang yan dahil ikaw lang ang may ganyan sa baryong ito. Paliwanag ni Enrile sa babae. Nakangiti ang matanda sa kanilang dalawa. Mahal, sino siya? Anong sinasabi niya? Tanong ulit ni Celia. Mahal, siya si Mang Enrile. Isa siyang... basta, siya ang tumulong na mawala ang sakit mo. Dapat tayo magpasalamat sa kanya, mahal. Wala na akong sakit. Nagtatakang tanong ni Celia. Tumayo ang matanda at nagsalita. Iho, nagawa ko na ang dapat kong gawin. Ang kailangan mo na lang gawin ay alagaan ang asawa mo at maging handa sa mga susunod na araw. Ang kanyang pagkabuhay ay hindi kayang gawin ng isang Diyos. Tanging ako lamang ang nakakagawa niyan. Kaya alam ko rin na hindi magiging normal ang lahat sa mga paparating na pagkakataon. Kailangan ko nang umalis. Maraming salamat, iho, sa iyong pagtitiwala. Dahil isa na namang miyembro ang nadagdaga. Sabi ni Enrile bago ito tuluyang lumabas ng pinto. Hindi na gaanong inintindi ni Rigor ang mga sinabi ng matanda. Masyadong okupado na ng kasiyahan ang utak at puso niya noong mga oras na yon. Kaya naman, walang puwang ang ibang bagay sa isip niya kundi ang asawa lamang na si Celia. Dahan-dahang inalalayan ni Rigor si Celia para makatayo. Maging ang babae ay nagtataka rin dahil nawala ang kanyang karamdaman. Hindi na nangihina ang kanyang tuhod. Hindi na rin siya nilalamig o kung ano paman. Ang tangi na lang niyang nararamdaman ay kumakalam ang kanyang sikmura. Gusto kong kumain, mahal. Nagugutom ako. Parang gusto ko ng karne. Hindi nagdalawang isip si Rigor. Kahit gabi na, ay lumabas siya ng bahay para maghanap ng karneng iluluto. Ngunit nung oras na yon ay wala nang nagtitinda sa palengke. Napadaan siya sa bahay ni Pindoy. Sakto naman na abala ang kanyang kaibigan sa inaayos na pyesa ng jeep. Tol, pare, halika. Sigaw ni Rigor sa kaibigan. Mula sa ilalim ng jeep ay lumabas si Pindoy na marumi pa ang katawan. Oh, bakit pre? Anong problema? May nangyari ba? Pre, di ba binibenta ng tatay mo yung mga manok nilang pangkatay? Pre, baka pwedeng mabili ko yung isa. Kailangan ko lang eh. Gusto kasi ni Celia ng karne ngayon. Magluluto ako. Masayang sabi ni Rigor. Ipinagtaka naman ni Pindoy yun. Oo. Andun pa sa likod bahay ang mga manok pero pare, bakit naman ganitong oras? Pambira ka oh. At saka, anong sabi mo? Gusto ni Celia ng karne? Bakit? Ayos na ba siya? Ang saya-saya mo yata. Oo pare, ayos na si Celia. Wala na siyang sakit, tol. Kaya, pakiusap naman oh. Ibigay mo sa akin yung isang manok. Magbabayad din ako ngayon. Nandito lahat ng naipong kong barya oh. Sige na pre oh. Sige. Sandali ah.
Hindi malaman ni Pindoy ang kanyang magiging reaksyon. Pero naging masaya na lamang siya para sa kaibigan. Ibinigay ni Pindoy ang pangkatay na manok. Nagkandalaglagan pa ang barya na ibinigay ni Rigor. Pero ayos na si Celia. Paano nangyari yun? Tanong na lamang ni Pindoy habang pinagmamasdan papalayo ang kaibigan. Samantala, nagmamadali namang makauwi si Rigor sa kanilang bahay. Nang makarating siya roon, ay naabutan niya si Celia na hinihingal. Nakaupo ito sa sahig at putlang-putla ang mukha. Mahal, gutom na ako. Nangihina ako sa gutom. Sabi ni Celia. Sandali mahal, iluluto ko lang to. Saglit lang to, hintayin mo ko ha. Sabi ni Rigor. Lalabas na sana siya ng kanilang bahay para magluto, pero hinawakan siya ng kanyang asawa sa paa. Mahal, wag na. Ibigay mo na sa akin ang manok na yan. Kailangan ko nang kumain. Natigilan si Rigor sa kanyang narinig. Pero mahal, hilaw pa ito. Buhay pa nga yun. Kailangan muna natin itong ilaga o lutuin. Baka sumakit ang tiyan mo. At saka, di ba, hindi naman tayo kumakain ng buhay na manok kahit kailan. Sige na, mahal. Ibigay mo na sa akin yan. Pakiusap. Nagugutom na ako. Sige na. Umiyak na si Celia. Nanginginig na ang mga kamay nito at pinagpapawisan dahil sa matinding gutom. Hinila ni Celia ang paa ni Rigor hanggang sa mapaupo na rin ang lalaki. Wala nang nagawa pa si Rigor nang agawin sa kanya ng babae ang buhay na manok. Pagkagat ni Celia sa liig ng manok ay agad na sumirit ang dugo nito. Tumalsik din ang dugo ng manok sa mukha ni Rigor. Noong mga sandaling yon ay wala siyang nararamdamang diri. Hindi niya alam pero parang wala lang sa kanya na ginagawa yon ng babae. Ang nasa isip lang ni Rigor ay makakain ang kanyang asawa. Ganun pa man, nagtataka pa rin si Rigor kung bakit mas pinili ni Celia na kainin ng buhay ang manok. Samantalang noon, ayaw na ayaw ni Celia na hindi naluluto na maayos ang mga karne na kanilang uulamin. Pinanood na lamang ni Rigor si Celia habang sarap na sarap sa kinakain. Winakwak pa ng babae ang katawan ng manok. Nagkandalasog-lasog na rin ang parte ng katawan ng manok. Mahal, tama na. Wala na yan. Patay na yung manok oh. Sabi ni Rigor. Tumingin lang sa kanya ang babae ng saglit. Pinagpatuloy ni Celia ang pagkain hanggang sa puro buto na lamang ang matira. Makalipas lang ang halos 10 minuto, tila sakalang natauhan ng babaeng si Celia. Nanlaki ang mga mata nito habang pinagmamasdan ang kanyang kamay. Mahal, masama na ba ako? Kinain ko yung manok. Kinain ko siya ng buhay. Mahal. Natatarantang sabi ni Celia. Niyakap ni Rigor ang babae. Hindi mahal, hindi ka masama. Hindi masama ang ginawa mo. Kailangan mo yun eh. Kailangan mong kumain. Sabi naman ni Rigor. Takot na takot ang babae sa mga sandaling yon. Maigpit ang bawat yakap ni Rigor sa kanyang asawa. Sa lahat ng kanyang nasaksihan, pinangako na niya agad sa sarili na walang makakaalam sa ginawa ni Celia. Sisiguruhin ng lalaki na siya ang pinakaunang tao na poprotekta kay Celia. Gagawin niya ang lahat, kahit ano paman ang ipinagbago sa buhay ng asawa. Lumipas ang gabing yon nang walang ibang nakakaalam sa mga nangyari. Kinabukasan ng umaga, maagang umalis ng bahay si Rigor. Nagpunta siya sa malapit na kagubatan para mangaso. Wala na kasi silang pera para bumili pa ng kakarnihin. Tanghali na nang makabalik si Rigor. May daladala siyang patay na ibon. Sa halos 6 na oras niya sa gubat, ayun lang ang kanyang napala. Habang papauwi,
ay nakasalubong niya si Pindoy. Agad din naman siya nitong kinausap. Pre, huli mo yan? Nakangiting tanong ni Pindoy. Ha? Oo pre. wala na kasi kaming pera na pambili ng pagkain eh. Kaya tamang pangangaso muna. Pilit ng ngiti lamang ang naipakita ni Rigor. Pwede ka naman manghiram sa akin ng pera. Pinahirapan mo pa yung sarili mo. Naku, hindi na pare. Nakakaya na. May utang pa nga ako sa iyo eh. Uy, ano ka ba Rigor? Hindi naman kita sinisingil dun eh. Bakit? Iniisip mo ba na kaya kita tinutulungan para may maisumbat ako sa'yo? Ano ka ba? Natatawa na lamang si Pindoy noong mga sandaling yon. Sige pare. Kailangan ko na umuwi eh. Baka gutom na si Mrs. Aalis na sana si Rigor nang may pahabol pang sigaw si Pindoy. Pre, musta nga pala si Celia? Tsaka ano yung sinabi mo kagabi na magaling na siya? Biglang kinabahan si Rigor. Kahit alam niyang mapagkakatiwalaan ng kaibigan, nagdadalawang isip pa rin siyang sabihin doon ang tunay na nangyari. Bukod sa ayaw niyang kumalat ang tungkol doon, ayaw din niya na pati si Pindoy ay isipin pa ang bagay na yon. Hanggat maaari, gusto niyang ilihim ang tungkol sa asawa niya hanggang sa dumating ang araw na makaalis na sila. Hindi ko alam pre. Bigla na lang siyang lumakas. Biglang nawala yung sakit niya eh. Parang himala yata yun. Pinakinggan ng Diyos ang hiling ko na sana mabuhay pa ng matagal ang asawa ko. Sabi ni Rigor. Ano? Himala? Pare, ang lakas mo sa Diyos ha. Dapat ipagdiwang natin yan. Ay, hindi na Pindoy. Mas kailangan ako ng asawa ko ngayon eh. Medyo nahihilo pa siya. Kahit kasi magaling na siya nanghihina pa rin eh. Kaya nga kailangan ko na ulit magtrabaho para may makain kami. Sabi ni Rigor at bumuntong hininga pa ito. Ganun ba? O sige pre, sa susunod na lang. Basta, inom tayo kapag pwede ka na ha. Sabi naman ni Pindoy. Mabilis na naglakad si Rigor pauwi ng kanilang bahay. Pagdating niya roon, wala na sa loob ng bahay si Celia. Naglakad siya palapit sa bintana. May narinig siya sa likuran ng kanilang bahay. Dali-dali siyang pumunta roon. Nakita niya agad ang mga bakas ng dugo sa lapag. Pagsilip niya sa likuran ng bahay, nakita niya si Celia. Walang awang nilalapa ang pusa na wala ng buhay. Mahal? Tawag ni Rigor. Lumingon sa kanya ang babae. Ngumiti pa nga ito habang nasa bibig ang tapyas na balat ng pusa. Mahal, nandiyan ka na pala. Nauna na akong kumain ha. Nagutom na ako eh. Sabi ni Celia. Napapalunok na lamang ng laway si Rigor. Sinusubukan niyang sikmurain ang ginagawa ng kanyang asawa. Mahal, bakit pati pusa nilapa mo? Di ba sabi ko, babalik ako at magluluto ako ng pagkain? Bakit ka ba kumakain ng buhay na hayop ngayon? Tanong ni Rigor. Binitiwan sandali ni Celia ang kinakain. Napaisip din ito na parabang maging siya ay naguguluhan din sa kanyang sarili. Hindi ko alam, mahal. Ang tumatakbo sa isipan ko kapag nagugutom ako buhay na hayop. Parang may kakaibang lakas na napupunta sa katawan ko kapag kumakain ako ng ganito hindi ko maintindihan, mahal, pero ayaw ko na ng nilulutong pagkain. Mahal naman. Sasakit ang tiyan mo niyan kapag ganyan lagi ang ginagawa mo. At saka, hindi ka ba nandidiri? Tumaas na ang tinig ng lalaki noong mga sandaling yon. Hindi. Wala akong pandidiring nararamdaman. Basta nasa isip ko lang, kailangan kong kumain. Sige na. Maligo ka na sa banyo. Lilinisin ko na lang itong mga kinalat mo. Inalalayan niyang makatayo ang babae at hinatid sa banyo. Nandidiri na lamang si Rigor nang makita ang lasog-lasog na katawan ng pusa. Dahil sa kakaibang kinikilos ni Celia,
Nagsimula na rin siyang mapaisip kung ano ba talaga ang ginawa ng matandang si Enrile sa kanyang asawa. Habang tumatagal, parang hindi na niya kayang matuwa kahit nakasama niya pa si Celia. Dahil pakiramdam ni Rigor ay hindi tao ang kasama niya, kundi isang hayop na kumakain din ng hayop. Makalipas ang 2 oras, nakatulog si Celia sa kanilang papag. Mahimbing ang tulog ng babae, habang si Rigor naman ay saka palang nagluluto ng pagkain nung mga oras na yon. Sandali niyang iniwan ang niluluto at pinagmasdan si Celia. Napansin niya na tila matutulis na ang kuko ng babae sa paa at kamay nito. Parang nangingitim din ang ilalim ng labi nito. Lalapitan sana ni Rigor ang babae nang maalala niya ang mga sinabi ni Enrile tungkol sa mga aswang. Napatigil siya at napahawak sa haligi. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Umiiling-iling ang lalaki. Hindi niya kayang isipin na baka totoo ang hinala niya. Bumalik siya sa niluluto. Sa labas ng kanilang bakuran ay nakita niya ang matandang si Enrile. Nakangiti ito sa kanya. Hindi naman nagsayang ng oras si Rigor. Hinila niya ang matanda papasok ng kanilang bakuran. Dinala niya ito sa kanilang likod bahay kung saan wala nang makakarinig sa magiging usapan nila. Sabihin mo nga sa akin, anong ginawa mo sa asawa ko? Tumawa ng mahina si Enrile. Nababasa ni Rigor sa mata ng matanda na mayroon itong hindi sinabi sa kanya. Isang bagay na pakiramdam niya ay naging dahilan ng pagbabago ni Celia. Binalandran ni Rigor ang matandang si Enrile sa dingding ng kanilang bahay. Galit na galit si Rigor na kulang na lang ay paduguin nito ang nguso na matanda. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang ginawa mo sa asawa ko? Bakit nagbago siya nang mabuhay siya uli? Hawak-hawak ni Rigor ang kwelyo ni Enrile noong mga sandaling yon. Ganun pa man ay nagagawa pa rin ngumiti na matanda. Dahilan para lalong manggalaiti si Rigor. Sinuntok na niya ang matanda sa mukha. Tumilapon ito sa mga sinibak niyang kahoy. Iho, Sambit na matanda. Pinunasan pa nito ang pumutok nitong labi. Gumewang pa ang matanda nang muli itong tumayo. hindi mo pa rin ba naiintindihan ang nangyayari? Tanga ka ba? O baka dahil sa katandaan mo lumiit na rin yung utak mo. Kaya nga ako nagtatanong sa iyo kasi hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. Galit na tugon ni Rigor. Sa simula pa lang ay binanggit ko na sa iyo kung sino ang makakatulong sa asawa mo. Hindi mo na ba naalala na nabanggit ko tungkol sa mga aswang? Nagtindigan ng mga balahibo ni Rigor. Kinakabahan siya. Pakiramdam niya ay tumutugma ang iniisip niya sa kung ano ang naisabihin ng matanda. Anong ibig mo sabihin? Paninigurado ng lalaki. Binuhay ko ang asawa mo sa pamamagitan ng itim na bato. Ang bato na galing sa mga aswang. Sa madaling sabi, ang asawa mo ay isa ng aswang. Humalakhak ang matanda na parabang ito ay mababaliw na. Nag-init ang mukha ni Rigor. Tama ang kanyang hinala. Ang kanyang pinakamamahal na asawa ay hindi na nga talaga normal. Hindi ito pangkaraniwang tao na maaari niyang makasama habang buhay. Huwag ka mag-alala. Mas mahaba ang buhay ng isang aswang kumpara sa isang normal na tao. Mas mahaba kayong magsasama. Yun ay kung kaya mong umabot ng mahigit 100 taon sa mundong ito. Sabi pa ni Enrile na may halong pang-iinsulto. Hindi na nakapagpigil pa si Rigor. Muli niyang sinuntok ang matanda. Ngunit sa pagkakataon na yon ay nagawa ng salagi ni Enrile ang kanyang kamao. Nanlilisik ang mga mata nito at naging kulay pula.
Nagkusang dumistansya si Rigor. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Dinampot niya kaagad ang palakol na nakasandal sa gilid. Sandali! Huwag mo sabihin na aswang ka rin! Sabi ni Rigor. Nagpakita ng malapad ng ngiti ang matanda. Tama ka, iho. Aswang din ako. At ang asawa mo ay kabilang na sa amin. Sabi ni Enrile. Hindi na nakapagsalita si Rigor nang marinig niyang paparating na ang asawa. Mahal, gising ka na pala. Sabi ni Rigor at saka lumapit kay Celia. Mahal, bakit may hawak kang palakol? Tsaka, sino ito? Nag-aaway ba kayo? Tanong ng babae. Ha? Naku, hindi. Nagsisiba kasi ako ng kahoy. Hindi mo ba siya naalala? Siya si Enrile. Pinagmasdan ng maigi ni Celia ang matanda. Ngunit napansin ni Rigor na hindi yon namumukhaan ni Celia. Hindi ko siya maalala, mahal. Pagkatapos yung mag-usap, pwede ba bili ka ng pagkain ko? Maya-maya kasi nagugutom na ako eh. Tumango na lamang si Rigor sa sinabi ni Celia. Naglakad na rin ang babae pabalik ng kanilang bahay. Iho, mauna na ako. Ikaw nang bahala sa asawa mo, ha? Sana mapigilan mo pa siya ng mga susunod na mga araw. Tumataas-taas pa ang balikat na matanda habang tumatawa. Paglabas nito ng kanilang bakuran ay nagawa pang kumaway ni Enrile. Nagsarado na lamang ang kamao ni Rigor. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Hindi niya matanggap na ang kanyang pinakamamahal na asawa ay isa na palang aswang. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan ng kumagat ang dilim. Makailang ulit ng pinagmamasdan ni Rigor ang kanyang asawa mula sa labas habang siya ay nagsasaing. Hindi na mapakali si Celia. Nakakailang ulit na itong lumulunok ng laway. Inom din niyo ng inom ng tubig. Alam na ni Rigor na gutom na si Celia. Ngunit noong mga sandaling yon, ang ulam lang na nakahain sa lamesa ay ang ibon na niluto ni Rigor. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng buhay na manok na ipapakain sa asawa. Mahal, sandali lang Maluluto na itong sinaing. Kakain na rin tayo. Sabi ni Rigor nang lumapit siya sa pintuan. Umiling ang babae. Mahal, gusto ko ng kahit na anong karne. Pakiusap, ayaw ko ng mga niluluto. Gusto ko ng sariwa. Mas masarap ang may dugo eh. Celia, mahal, hindi ganun ang kinasanayan natin, di ba? Hindi yun tama. Kumain ka ng maayos, pwede ba? Kung talaga mahal mo ko, hindi mo ko hayaang magutom. Oo nga, mahal kita, Celia. Pero hindi kagaya ng gusto mo ang gusto kong mangyari sa'yo. Kahit magdamag pa ako magluto rito, basta kumain ka lang. Wala akong pakialam. Rigor naman, hindi mo ba ako naiintindihan? Nasusuka na ako sa mga niluluto mo. Ang gusto ko ay karne. Karne ng manok, karne ng baboy, ng baka, ng kahit na anong hayop. Gusto ko ng buhay na hayop. Sariwa, sariwang karne. Tumataas na ang tinig ng babae noong mga sandaling yon. Mahal, huwag kang sumigaw. Baka may makarinig sa'yo at may makaalam na... Naaswang na ako. Natigilan si Rigor sa sinabi ng asawa. Hindi niya inaasahan na alam na rin pala ni Celia ang tungkol sa kalagayan niya. Di ba mahal? Tama naman ako, di ba? Aswang na ako. Naging aswang ako nung ipilit mo na mabuhay ako ulit. Ito na ako ngayon at hindi na ako makakabalik sa dating ako. Habang buhay na ako matatakam sa karne. Mahal. Kasalanan mo ito, Rigor. Kung hinayaan mo na lang sana ako mamatay. Sana hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sana hindi ako nanghihirap.
Sana hindi ako nahihirapan. Akala mo ba gusto ko kung ano ang nangyayari sa akin ngayon? Hindi! Sa tuwing matatakam ako, kung ano-anong natakbo sa utak ko, para ako mapapaliw. Kaya kung hindi mo may bibigay ang gusto ko, mabuti patayin mo na lang ako. Naiyak na lang si Rigor sa mga sandaling yon. Labis ang kanyang panghihinayang. Nawala na ang dating Celia na nakilala niya. Sobrang layo na nito sa dati. Wala na sa katauhan ng babae ang pagiging mahinahon, mahinhin at masiyahin. Sige, mahal, dito ka lang. Hahanapan kita ng makakain mo. Mahal kita eh. Kaya gagawin ko ang lahat na makakaya ko para mapasaya ka lang. Ngumiti ng pilit ang lalaki. Nang maluto ang sinaing, ay agad siyang umalis ng bahay. Habang naglalakad, ay isa-isa niyang tinitingnan ang bawat bakuran na kanyang madaraanan. Halos lahat ng kabahayan ay may mga alagang hayop sa paligid. Kaso, nagdadalawang isip siya na kumuha sa mga yon. Nahihirapan siyang isipin na magnanakaw siya ng hayop para lang ipakain sa asawa. Huminga siya ng malalim. Kinalma niya ang tila dumadagundong na dibdib. Tinatak na lamang niya sa isipan na kailangang makakain ni Celia. Sa kanyang paglalakad, napadaan siya sa bahay nila Pindoy. Sumilip siya mula sa tapat. Napansin niya na parang walang tao roon. Wala rin ang jeep ni Pindoy. Inisip niya na baka nasa biyahe pa ang kaibigan. Lumingon-lingon muna siya sa paligid. Tiningnan niya kung may makakakita ba sa kanya o wala. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa bahay ng masigurong walang matang nakatingin. Pinuntahan niya kaagad ang kinaroroonan ng mga alagang manok. Pasensya na Pindoy ha. Sana mapatawad ako ng tatay mo. Mabilis na kinuha ni Rigor ang isang manok. Agad din siyang umalis doon nang mag-ingay na ang iba pang mga manok. Matagumpay siyang nakabalik sa kanilang bahay nang walang nakakapansin sa kanya. Pagpasok niya pa lang sa loob ay nakaabang na kaagad ang babae sa kanya. Tumutulo na ang laway ni Celia sa mga sandaling yon. Takam na takam itong napatayo mula sa sahig. Mahal, nandito na oh. Pwede ka nang kumain. Inilapag ni Rigor ang manok sa sahig. Marahan namang lumapit ang babae. Tila nawawala na yun sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay dali-daling sinakmal ng babae ang manok. Tumingin na lamang si Rigor sa ibang direksyon. Habang kumakain ng buhay na manok si Celia, ay tumutulo ang luha ng lalaki. Nahihirapan siyang tanggapin na gumagawa siya ng masama para sa pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi niya inakala na magiging ganun kalala. Mahal, maraming salamat. Mahal na mahal mo talaga ako. Maraming salamat. Sabi ni Celia na abala sa pagkaukaw ng kaloob-loobang katawan ng manok. Tumango si Rigor at tumingin ulit sa ibang direksyon. Kahit na anong gawing pilit ni Rigor sa kanyang sarili, hindi na niya magawang tanggapin na ginagawa yun ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang minuto, ay natapos na rin ang babae. Kitang-kita ang saya sa mga mata nito. Ngunit nang dahil sa mga dugong nagkalat sa mukha ng babae, ay hindi magawang maging masaya ni Rigor. Mahal, galit ka ba? Tanong ni Celia at kaswal na pinunasan ng madungis nitong mukha. Umiling na lamang si Rigor. Kung napapagod ka na, pwede mo na akong iwan. Mamumuhay na lang ako na mag-isa. Para hindi na kita mapahirapan pa. Umiling si Rigor sa sinabi ni Celia. Kahit kailan, hindi niya magagawa ang gusto ng babae. Hindi niya kailanman sisirain ang pangako niya sa harap ng altar. Na kahit na anong mangyari, sa hirap man at ginhawa,
hindi niya iiwanan ng mag-isa ang kanyang asawa. Hindi, mahal. Hindi kita iiwanan. Kahit na naging ganyan ka, hindi ko maikakaila na mahal kita. Pero gusto ko sana bumalik ka sa dati. Gusto ko na maging normal ang lahat. Wala nang salitang lumabas sa bibig ng babae. Naaawa na siya sa kanyang asawa. Maging siya rin kasi, hindi na niya kayang pigilan ang sariling kalam ng sikmura. Habang tumatagal, nararamdaman niyang lumalala na siya ng lumalala. Kinabukasan, narinig agad ni Rigor ang mga usap-usapan sa kanilang lugar. Umabot sa kanilang bahay ang tungkol sa ninakaw na manok nila Pindoy. Agad na umandar ang kaba sa kalooban ni Rigor. Batid niya na maaring siya lamang ang mapagbintangan ng kaibigan. Gawa nga ng siya lang ang huling nagkaroon ng interes sa mga manok nila. Napahigop ng kape ang lalaki dahil sa pagiging tensyonado. Nakakatapon-tapon ng kape dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Ayos ka lang ba, mahal? Mabilis na lumingon si Rigor at napatayo. Ha? Oo, ayos lang ako. Kasi masakit lang ang ulo ko eh. Ikaw, mahal, kumusta ka? Nagugutom ka na ba? Tanong ng lalaki. Hindi pa. Tuwing gabi lang ako nagugutom, kaya mamayang gabi mo na lang din ako hanapan na makakain. Malambing na sabi ng babae. Ngumiti at tumango na lamang si Rigor. Kahit na malakas ang pakiramdam niya na mahihirapan siyang hanapan ng asawa. Dahil sa mga sandaling yon, mas lalong maghihigpit ang mga residente sa mga alaga nilang manok. Mahal, labas lang muna ako ha. Titingin lang ako kung saan ako pwedeng kumuha na makakain mo mamaya. Dito ka lang ha. Sabi ng lalaki sa kanyang asawa. Tumango naman si Celia. Lumabas si Rigor sa kanilang bahay. Naglakad-lakad siya sa kanilang lugar. Nakita niya ang iba na gumagawa na ng kulungan. Ang iba naman ay nakalagay na ang mga manok nila sa kulungan. Ay naku, saan kaya ako kukuha na makakain ni Celia mamaya? Sabi niya na lamang habang naglalakad. Hindi niya inaasahan na nasa likuran niya na pala si Pindoy. Bumilis ang tibok ng puso ni Rigor sa mga pagkakataon na yon. Oh, bakit pre? Wala na ba kayo makakain? Tanong ng kanyang kaibigan na labis na nagdulot ng pagkabahala sa kanya. Iniisip ni Rigor na baka may alam na nga ang kanyang kaibigan. Ha? Oo eh. Wala na kami makain. Hindi pa ako makabalik sa... Marami pang manok sa bahay pre. Pwede ka namang manghiram eh. Nakangiti si Pindoy ngunit hindi mabasa ni Rigor kung sarkastiko ba yun o hindi. Ha? Nako, hindi na pare. Nakakaya naman. Maghanap na lang ako ng pwedeng mapag-ekstrahan. Pilit ng ngiti na lamang ang naisagot ni Rigor. Ngumiti na lamang din sa kanya si Pindoy. Naglakad na palayo si Rigor habang nananatiling nakatayo ang kaibigan. Hindi na siya makalingon. Nangangamba ang lalaki na baka makahalata lamang ang kanyang kaibigan. Pasensya ka na talaga pare. Pasensya na talaga. Bulong na lamang ni Rigor sa kanyang sarili. Habang lumilipas sa mga oras ay nagsisimula na ring mamroblema si Rigor. Hapon pa lang ay nakikita na niyang namumula at pinagpapawisan na si Celia. Sa ganung sitwasyon ng babae, alam na ni Rigor na kailangan na nitong kumain. Pagsapit ng gabi, halos maiyak na lamang ang lalaki. Napapasabunot siya sa buhok at napapailamos na rin sa kanyang mukha. Pagtingin niya sa kanyang asawa, nakangiti ito sa kanya. Nakasandal sa dingding,
Hindi man tanungin, alam ni Rigor na nangihina na ang kanyang asawa. Ngunit nababahala naman siya sakaling gumawa siya ng paraan. Dahil kapag nahuli siya, maaari ding malaman na aswang ang kanyang asawa. Baka yun pa ang maging mitya ng buhay ni Celia. Palakad-lakad at pabalik-balik lamang si Rigor sa kanilang bakuran. Minura niya pa ang mga tanim nilang gulay at prutas dahil wala namang saysay yun. Malalim ang bawat paghinga ng lalaki. Nakahawak siya sa ulo habang pinipilit na mag-isip ng paraan. Bahala na. Mahuli na kung mahuli. Madiin niyang bulong sa sarili. Muli siyang lumabas ng kanilang bakuran. Mabagal siyang naglalakad at nagmamasid sa bawat kabahayan. Hindi siya makabuelo dahil maaga-aga pa noong mga sandaling yon. Kailangan na niyang makahanap kahit masyado pang maaga. Hindi niya kasi alam kung hanggang saan pa kakayanin ni Celia ang gutom. Huminto si Rigor sa tapat ng isang bahay. Napadako ang kanyang tingin sa isang kulungan na nasa gilid ng bahay. Nag-obserba siya sa bahay. Wala siyang nakitang tao. Pagkakataon na sana niya para kunin ang mga nakakulong na manok. Kaso, biglang dumating ang mga may-ari. Mabilis siyang lumayo at nagtago. Ay nako, nakakainis naman buhay to. Ang bagal ko kasi. Nakakainis talaga, buwisit. Pinagsasasampal ni Rigor ang kanyang pisngi sa sobrang pagkadismaya. Wala na siyang nagawa kundi ang maglakad ulit at maghanap na lang din ng ibang mananakawan. Ilang minuto na nakakalipas ngunit wala pa siyang napapala. Nag-aalala na siya para kay Celia. Hindi niya kasi alam kung ano ang maaaring gawin ni Celia kapag nabuang na ito sa sobrang gutom. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, muling nagpakita sa kanya ang matandang lalaki na si Enrile. Nakakaloko ang ngiti nito habang nakatayo sa gilid ng daan. Ikaw, kasalanan mo lahat ng ito eh. Galit na lumapit si Rigor sa matanda. Walang pagdadalawang isip niyang sinuntok yon. Sa lakas ng suntok ay natumba si Enrile sa lapag. Pero ang mas kinainis pa ni Rigor noong mga sandaling yon ay nagawa pang tumawa ni Enrile. Tila ba wala itong pakialam kahit na mabugbog pa siya ni Rigor. Iho, hindi mo na maibabalik ang asawa mo sa dati kung papatayin mo ako. Wala ka nang magagawa. Kailangan mo na lang tanggapin. Sabi pa ni Enrile. May babalik ko pa si Celia sa dati. Sinasabi ko sa iyo, ibabalik ko siya sa dati. Tugon ni Rigor. Hindi mo ba napapansin? Kahit na anong kain niya ng hayop, mas mabilis na siyang nagugutom. Baka nga ngayon naghihingalo na siya. Alam mo ba kung bakit? Hindi na nagsalita si Rigor. Ngunit nakasarado pa rin ang kamao nito. Kasi kailangan na niya kumain ng karne ng tao. Yun na ang mas makakapagpalakas ng katawan niya dahil hindi na sumasapat ang karne ng hayop. Kaya iho, kung gusto mo pang mabuhay ang asawa mo, maghanap ka ng pwedeng ipakain sa kanya. Kung ayaw mong maniwala, pues pwede kang umuwi at alamin ang kalagayan ng pinakamamahal mong asawa. Natameme si Rigor sa pagkakataong yon. Mas lalo siyang natuliro sa kanyang mga narinig. Para makasiguro kung tama ba ang mga sinasabi ni Enrile, agad siyang umuwi sa kanilang bahay. Naabutan siya ni Celia na nakahiga na sa sahig. Hinihingal, pawis na pawis at hindi makagalaw. Nakakapagsalita pa naman ito ngunit mahina na ang boses. Mahal, kailangan kong kumain.
Parang hindi ko nakakayanin. Uutal-utal na wika ng babae. Mahal, konting tiis na lang. Kailangan ko lang maghanap. Wala na kasi akong mahanap na manok eh. Hindi. Ayaw ko na ng manok. Mahal, gusto ko na ng tao. Parang tumigil ang mundo ni Rigor nang marinig ang sinabing yon ng kanyang asawa. Dito niya napagtanto na totoo nga talaga ang sinasabi ng matandang si Enrile. Pinagmasdan niya ang asawa habang yun ay nasa sahig. Awang-awa na siya sa nakikita niya. Sobrang sakit para sa lalaki na wala siyang magawa. Napaupo na lamang si Rigor sa tapat ng kanilang pinto. Tumutulo ang kanyang luha. Nagtatalo ang isip niya kung hahayaan na lang ba niyang mamatay ang babae at nang sa ganun ay tuluyan na itong makapagpahinga. Ngunit sa kabilang banda, may pagkamakasarili naman ang kanyang utak. Sinisigaw nito na kailangan niya si Celia dahil hindi siya pwedeng mabuhay ng mag-isa nang wala si Celia. Nalilito na si Rigor. Gusto na lamang niyang iuntog ang kanyang ulo. Tumayo siya at lumabas ng bakuran. Nung mga sandaling yon ay desperado na siya. Ang sabi niya sa kanyang isip, kahit sino man ang makita niyang tao ay hahablutin na lamang niya. Hindi pa siya nakakalayo ay nakasalubong niya si Pindoy. Napansin ni Pindoy ang pagiging aligaga niya kaya nag-alala ito sa kanya. Pre, ayos ka lang ba? Tanong ni Pindoy. Hindi ako ayos, pre. Si Celia kasi. Oh, bakit? Bumalik na naman ba yung sakit niya? Nababahalang tanong ni Pindoy. Ayaw ko siyang mawala, pare. Hindi ko kaya mag-isa. Ano ka ba? Hindi siya mawawala. Tara, Rigor. Puntaan natin ang asawa mo. Dalhin natin siya sa ospital. Nauna nang naglakad si Rigor pabalik sa kanilang bahay. Kinakabahan si Rigor noong mga sandaling yon. Isang beses niya lang gagawin yon sa buong buhay niya. Pero pakiramdam niya, napakasama na niyang tao. Pagpasok nila ay nakita agad ni Pindoy ang babae na nakahiga na sa sahig. Nanlalaki ang mga mata ng babae nang makita si Pindoy. Para itong natakam. Pre, malala ng asawa mo. Tara, kailangan na natin siya itakbo sa ospital. Natatarantang sabi ni Pindoy. Hindi na muna nagsalita si Rigor. Nakatingin lang siya kay Celia na sumisenyas din naman sa kanya. Uy! Ano gagawin para kay Celia? Kitang-kita mo naman ang kalagayan ng asawa mo, oh! Pindoy, are, patawarin mo sana ako. Nagsalubong ang kilay ni Pindoy. Nalilito sa sinasabi ni Rigor. Bakit? Ano bang kasalanan mo? Yung manok? Pare, alam ko yun. Pero pinapatawad na kita ron. Ano ka ba naman? Hindi pare, pasensya na. Kailangan ko lang talagang gawin to. Ang alin ba? Hindi na naituloy ni Pindoy ang kanyang sasabihin nang kunin ni Rigor ang bote ng alak sa gilid ng pinto. Pinalo niya si Pindoy sa ulo. Ngunit hindi ganun kadaling mapabagsak ang lalaki. Rigor, anong ginagawa mo? Bakit? Bakit mo ako pinalo? Sabi ni Pindoy habang hawak-hawak ang kanyang ulo na dumudugo. Pare, pasensya na pero para lang to sa asawa ko. Muling nilusob ni Rigor ang kanyang kaibigan. Pero sa pagkakataong yon, tubo na ang hawak ni Rigor. Pagpalo ni Rigor sa ulo ni Pindoy ay doon na ito bumagsak. Mahilo-hilo si Pindoy habang nakasandal sa sahig. Pare, hindi ko maintindihan. Gusto lang kitang tulungan pero bakit mo ako ginaganito? Ano bang nagawa ko sa'yo? Sabi ni Pindoy. Nang makita ni Rigor na hindi na makatayo ang kanyang kaibigan, hindi na siya nagdalawang isip na simulan ng binabalak. Pare, maraming salamat sa lahat ng tinulong mo sa akin. Sana
Sana mapatawad mo ako sa gagawin ko. Sabi na lamang ni Rigor. Kung ano man ang gagawin mo, ayos lang pare. Sana makatulong pa rin ako sa ganitong paraan. Nagawa pa rin ngumiti ni Pindoy hanggang sa mga huling sandali niya. Maya-maya lang ay hinila na siya ni Rigor palapit kay Celia. Binuhat naman ni Rigor ang kanyang asawa at inilagay sa ibabaw ng lalaki. Mahal, sige na. Kumain ka na. Mayak-iyak na sabi ni Rigor kay Celia. Walang ano-ano. Biglang sinakmal ng babae ang tiyan ni Pindoy. Nang sumigaw ang lalaki ay tinakpan agad ni Rigor ang bibig nito. Habang si Celia naman, ng mga sandaling yun ay abalang-abala lang sa pagkaukaw ng laman loob ni Pindoy. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ni Rigor. Masaya siya dahil nagawa niyang iligtas ang babae mula sa matinding gutom na maaaring ikamatay nito. Masaya siya kasi hanggang sa puntong yon, naiparamdam niya kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa. Ngunit sa kabilang banda, nalulungkot siya dahil si Pindoy ang naging sakripisyo. Mahal niya ang kaibigan niya. Hindi pa sila ganun katagal magkakilala pero parang kapatid na ang turing sa kanya ni Pindoy. Masakit para sa kanya ang gawin yon. Mabait na tao si Pindoy. Wala itong ibang ginawa sa kanya kundi ang tulungan siya sa kahit na anong problema nito. Pero dahil mas mahal niya ang asawa niya, si Celia ang pinili niyang mabuhay. Kahit pa wala naman siyang katiyakan kung hanggang saan aabot ang pagmamahalan nila. Pinapanood lang ni Rigor ang kanyang asawa na kumakain. Sa pagkakataon na yun, kinakaya na ni Rigor ang nakikita niya. Hindi na lamang siya tumitingin sa mukha ni Pindoy dahil papatayin siya ng kanyang konsensya. Mga ilang sandali lang ay tila nabusog na rin ang babae. Bumalik ang dati nitong lakas. Nakangiti pa nga ito na tumingin kay Rigor. Mahal, ayos ka na ba? Hindi ka na ba nangihina? Tanong ni Rigor. Oo, mahal. Malakas na ako ulit. Kaya ko nang tumayo, oh. Maraming salamat, mahal. Mahal kita habang buhay. Sabi ni Celia. Mahal na mahal din kita, Celia. Mahal kita kahit na naging aswang ka. Mahal kita hanggang sa dulo ng hininga natin. Sabi ni Rigor. Lumapit sa kanya ang babae at hinalikan siya sa labi. Wala nang pakialam si Rigor kung kumalat din ang dugo sa kanyang bibig. Habang magkayakap ang dalawa, saka lamang napansin ni Rigor ang isang batang babae na nakasilip pala sa kanilang pintuan. Nasaksihan ng batang babae ang lahat ng nangyari. Baka sa mukha ng bata ang labis na takot at gulat. Ngumiti na lamang si Rigor. Alam na niya ang susunod na mangyayari kaya sa punto pa lang na yon, sinimulan na niyang tanggapin ang kapalaran nila. Umalis ang batang babae. Niyakap na lang muli ni Rigor ang kanyang asawang si Celia. Mahal, naalala mo ba noong kasal natin? Tanong ni Rigor kay Celia. Oo naman. Ang gwapo mo kaya nun. Paano ko makakalimutan yon? Natatawa pang sabi ni Celia habang yakap si Rigor. Sobrang ganda mo nun, Celia. Yun ang pinakamasaya kong araw dahil pakiramdam ko noon, ako ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Celia, mahal kita. At tandaan mo palagi kung gaano kita kamahal. Walang kapantay ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal din kita, Rigor. Mahal ko. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Kahit na alam kong labag sa kalooban mo, ginagawa mo pa rin para mailigtas ako. Mahal,
patawarin mo ko kung pati ikaw ay nahihirapan. Huwag ka mag-alala. Tanggap ko na kung anong magiging kapalaran ko. Ang kapalaran natin ngayong gabi. Sandaling kumula si Rigor sa pagkakayakap. Anong ibig mong sabihin, mahal? Tanong ng lalaki. Naramdaman ko yung bata. Maya-maya lang, babalik na yon dahil nakita niya ako bilang aswang. Sabi ni Celia na wala man lang pangamba sa tinig. Muling niyakap ni Rigor ang kanyang asawa. Mahal, patawarin mo ako ha. Hindi na kita kayang maprotektahan. Patawarin mo ako. Umagulgol ng iyak si Rigor. Hinagod naman ng babae ang likod ng lalaki. Ayos lang, mahal. Masaya na ako na kasama kita sa huling sandali natin. Rigor, masaya akong mawawala. Celia, masaya rin akong mawawala na ikaw ang kasama ko. Mahal kita. Mahal din kita, Rigor. Makalipas lang ang ilang minuto ay naramdaman na nilang may mga yabag na ng mga paa. Hindi bumitaw sa pagkakayakap ang dalawa nang may sumigaw ng mga tao. Sunugin! Sunugin ang aswang na si Celia! Sunugin yan! Hinalikan ni Rigor si Celia ng madiin. Kasabay ng pag-alab ng kanilang pagmamahal ay ang pagliyab naman ng apoy na nakapalibot sa kanilang bahay. Hanggang sa huli, magkasama nilang hinarap ang kamatayan. Bagay na pinangako nila noon sa harap ng altar at ng Panginoon. Sa iba pang mga magagandang kwento, maaari niyong pakinggan ang mga kwento ni Lolo Pael sa Pamela Clamil Channel at sa Lady Pam at sa Lolo Pael Tales of Horror. Maraming salamat. Muli, ito ang mga kwento ni Kabanong. Wakas.